Pinabla ni Senador Risa Hontiveros ang pinalulutang na posibleng resolbahin agad ng impeachment court sakaling may magmosyon na i-dismiss ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Gate niya, dapat munang ituloy ang impeachment trial. Para bigyan ng mukha ang balita, may live report mula sa Senado, si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, anong update dyan? Pops J, ilang senador ang nag-press briefing kanina patungkol sa nakabimbing impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Giit naman ni Senate Minority Member Risa Hontiveros, ang impeachment laban sa bise ay alive and ongoing. Sa July 29, inaasahang muling magre-reconvene ang Senado bilang impeachment court. Dito nila harap-harapang mapag-uusapan ang answer ad cautelam o ang response si Vice President Sara Duterte, pati ang reply ng House Prosecution Panel. Sabi ni Senadora Risa Hontiveros, tungkulin nila bilang impeachment court na dinggin ang mga ebidensya at testigo sa ilalim ng articles of impeachment sa isang trial. Kaya hindi raw sila basta-bastang boboto sa motion to dismiss na nakasaad sa answer ad cautelam ni Vice President Sara Duterte. Taliwas ito sa huling sinabi ni Senate President Chis Escudero na maaaring pagbotohan ng impeachment court ang pag-dismiss sa complaint. Ibang understanding ko sa tungkulin namin, it is to conduct a trial forthwith para makaboto kami eventually na convict ba, acquit ba. Kailangan naming madinig ang mga ebidensya sa bawat article of impeachment. Due process requires it. Hindi naman pwedeng mayroon lang motion to dismiss, pagbobotohan na namin. Kaya hirit ni Hontiveros, sana raw ay panumpain na ni Presiding Officer Chis Escudero ang 12 papasok na Senator Judge para maging madali ang reconvening ng impeachment court. Ayon naman kay Senator Joel Villanueva, nakatanggap na silang mga Senator Judge ng kopya ng reply ng House Prosecution Panel na isinumite sa Senado noong Biyernes. Aniya, nananatiling buo ang loob niya na kailangang mag-conduct ng trial ang impeachment court. Pero kung mayroon nga raw mag-angat ng mosyon at may suporta ng mayorya, ay hindi malabong iyon ang uunahin. Whatever the decision will be, I also believe na mas importante na yung tama yung proseso, tama po yung pag-assess at pag-implement at pagtugon namin dito sa impeachment proceedings rather than doon sa whether dismissal or acquittal. We need to have a trial. Ito naman ang pananaw ni Senador Erwin Tulfo. Whatever the decision of the majority of the House of the Senate leadership, then we'll just abide. So it's just proper na, sige, let's go to trial, di ba? Kung not guilty, ba't po patagalin? Pero wag naman yung i-dismiss mo na hindi pa naghihiring. Pops J, sa ngayon na inaantabayanan din ng Senate Impeachment Court ang ikalawang compliance ng Kamara. Ito yung attestation o komunikasyon na mula sa 20th Congress na nais silang ipagpatuloy ang impeachment trial. Pops J. Merimon, nasa ang hakbang na ba ngayon ang Senado pagdating sa impeachment case laban sa Vice President? Pops J, nitong lumipas na linggo, step 5 and 6, ito na yung na-accomplish natin. 55% na ang progress ng impeachment proceeding doon sa pagpasa ng answer ad cautelam ni VP Sara at yung reply ng House Prosecutors. Pero yung step 7 hanggang 11, aasahan na nating rorolyo yan ngayong Hulyo. Pops J. Merimon, balikan lang natin. Yung reply na ibibigay ng Kamara, anong pinanggalingan ito? Pops J, yung itong reply, ito yung supposedly yung compliance nila. Ito yung pangalawa nilang kailangang ipasa. Yung attestation, ito o komunikasyon ng 20th Congress na nais nilang ipagpatuloy ang impeachment trial. Nagmula ito noong iniremand kasi na napagdesisyonan ng Senate bilang impeachment court na i-remand o ibalik sa Kamara yung articles of impeachment para ipakita nila, i-certify nila na wala itong nilabag na 1-year bar rule sa konstitusyon o kung ano mga iba pang ipinaglalaban ng panig ni VP Sara na sinasabi niya nga labag sa batas ang inendorsong ika-4 o yung pang-4 na impeachment complaint noong Pebrero. Pops J. Merimon, kompleto ba yung mga bagong senador na papasok sa 20th Congress? So far, Pops J, sa unang araw ng 20th Congress ngayon, iilan pa lang yung nakita natin mga senador na nag-file ng kanilang priority bills. Yung ilan sa mga nakita natin dito, sina Senator Joel Villanueva, Senator Erwin Tulfo, Senator Robin Padilla. Pero sa mga susunod na araw, aasahan natin yung pagdating muli ng mga paparating na senador ngayong 20th Congress. Pops J. Merimon, anong sentimiento ng ibang senador sa hirit na mapanumpa na sila bilang senator judges?
Pops G, sa ngayon ay wala pa tayo nakukuhang impormasyon, tikumpa ang bibig ng ilang mga senador na maninilbihan ding bilang senator judges. Pero ang nasabi din dito ni Senator Joel Villanueva, since day one, matagal niya na raw na hinihikayat o sinasabihan ng kapwa niya senator judges to conduct themselves. So asahan na natin at panawagan nga ni Senadora Risa Hontiveros, sana nga raw mas mapabilis na yung pag-oath ng mga papasok na senator judge. Hindi naman daw kailangan sabay-sabay silang mag-oath, pwede naman daw isa-isa. Basta raw ma-accomplish na ito dahil technically in session naman talagang impeachment court at pwede naman hanggat hinihintay pa natin yung reconvening ng impeachment court, ipag-oath na ang mga paparating na senator judges. Pops J. Merimon, matagal pa yung planong mag-reconvene ang impeachment court sa Hulyo. Ano pang aasahan nating mangyayari bago yan? Pops J, sa ngayon ang pinaka-inaabangan natin ay yung magiging preparasyon para sa State of the Nation address si Pangulong Bongbong Marcos. Kasabay din ito yung pagpa-file pa ng priority bills ng mga senador at kongresista, even yung media coordination, cooperation na isinasagawa, pati yung security na gagawin na ipapalibot na ayon sa pulisya, over 27,000 na security and response teams ang ide-deploy dito sa Senado at saka sa Kamara sa July 28, araw ng SONA ni Pangulong Marcos. Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Merimon Reyes.